At nakatutok pa rin po kayo sa Good Morning Kapatid. Sa kabila ng sayang dala ng Pasko, ilan po sa mga kapatid natin nakararanas daw po ng lungkot na kung tawagin ay holiday blues. That's right, Mommy Dims. Pero bakit nga ba ito nangyayari? Yan ang ipapaliwanag sa atin ng psychologist na si Dr. Rhea Villa. Good morning, Dr. Rhea. Good morning, Dr. Hello. Thank you for making your way to the studio. I know it's very early, pero napaka-importante nitong pag-uusapan Yes, natin. very timely. Doc, simulan na natin. Bakit ba meron po tayong mga kapatid ngayon ang nakararamdam daw ng lungkot tuwing papalapit na ang Kapaskuhan? Totoo yan. Actually, dumadami yung aking patient count dahil sa issue na ito, no? Kasi tuwing matatapos ang taon at ito na yung holiday season, nakakaranas sila ng lungkot, minsan questioning, nagiging parang existential dahil patapos na rin yung year, tapos meron tayong kultura na kailangan masaya. Pero ang hirap aminin na minsan hindi rin naman pala. So may moments where nalulungkot sila or hindi nila alam bakit parang hindi sila masaya as expected. Yeah, oo. Pero Doc, with all of those things po na nabanggit ninyo, sino nga po ba, Doc, yung mga mas madalas makaranas ng holiday blues? Correct. Mas vulnerable ang ating mga kababayan na nasa abroad, yung ating mga OFWs. OFWs. Alam mo naman na ito yung highlight ng taon minsan, yung get-togethers, Yes. di ba? Itong holiday. So pag malayo ka, parang nakakaranas ka ng balisa or sometimes lungkot. Isa pa yung mga nawalan ng mahal sa buhay during the year. Siguro ito yung unang holiday o Pasko na wala yung mahal nila sa buhay. So talagang panibagong experience sa kanila. Pangatlo, yung mga parang naghahanap, yung may mga disappointments, naghahanap ng meaning sa buhay. So yun yung mga vulnerable na mas lumalalim yung kanilang sadness or lungkot. Oo. Doc, ano ba yung mga senyales talaga ng tinatawag nilang holiday blues? Pag hindi mo ma-explain, tapos parang naiiyak ka na lang, o kaya hindi naman sa 24 hours, kasi that is depression, no? Most linked sa depression. Pero ito, may moments na hindi ko alam kung bakit ganito yung nararamdaman ko, mabigat, or mas parang nagpa-ponder ka sa buhay. Ayan. So mostly, isa siyang mabigat na feeling related sa sadness or lungkot. Oo, kaya naman mga kapatid, no, i-check nyo na po kung meron kayo ng mga senyales na ito. So napaka-importante, pag naramdaman nyo ito, magpakonsulta kayo sa mga expert na kagaya ni Doktora. Ito naman, Doc, paano nga po ba dapat harapin ang loneliness, lalong-lalo na kung mag-isa tuwing holidays? Kasi di ba, Mami Dims, maraming hindi makakauwi sa probinsya Yes. ngayon. O dahil sa trabaho, mga ganyan, o kaya busy. Paano nga ba, Doc, dapat harapin? Okay. Yung nakagisnan na pigilan yung emotions, hindi na to advisable. Kailangan siyang intindihin at kung kaya niyong pangalanan yung nararamdaman nyo, mas may clarity kung paano mo i-handle. So kung lungkot talaga siya, aminin mong lungkot talaga siya. No? Mas madaling gawan ng paraan kapag alam mo yung nararamdaman mo. Siguro isa pang way is ilabas. No? So hindi lahat ng pagkakataon as expected masaya, may moments na hindi. So yung talagang you could stay alone o isulat mo yung nararamdaman mo or intentionally i-meet mo yung pamilya mo or friends mo. Nakakatulong ito mag-regulate ng emotions. Doc, ito, I'm very curious, no? Kasi when we talk about it, we say it's holiday blues. Pero to my point, itong susunod na katanungan ko kasi, kailan daw dapat humingi ng professional help? Tapos gusto kong malaman, ang holiday blues ba could also be hormonal? Or ito ba ay emotion-based? Ano ba ito? Kasi, di ba, in the same way that depression has diagnosis for clinical, Correct. no? And ito ba ay merong ganong klase ng classification? And yun nga, kailan dapat humingi ng professional help? Maganda yung question kasi kailangan malaman natin, depression na ba ito or holiday blues, no? Pag holiday blues, situational to at Okay. episodic. Kumbaga may episode sa buhay mo katulad ng December or Burr months, mas tumitindi yung vulnerability mo sa lungkot. Ang clinically depressed, kahit anong season yan, mararamdaman mo talaga siya. Isa pa is duration. Kapag tumagal yung lungkot mo ng more than 2 weeks na sunod-sunod, it's best to see a psychologist or a mental health professional para ma-assess yung status. No? Kasi usually si holiday blues, pabugso-bugso, hindi ka 24 hours, kumbaga nakaka-function ka, pero may moments doon sa araw mo wherein ang bigat at nagbe-breakdown ka. So siguro yun yung difference.
Ang ganda, Doc, ng mga usapan natin. Sana sa mga kapatid po nating nanonood ngayon, always remember, hindi po kayo nag-iisa. Yes. Maaari pong itong mga pinagdadaanan ninyo ay meron ding ibang dumadaan dyan. Kaya very, very important po na napag-uusapan, kagaya nga na sinabi ng Dr. Richard at ni Dr. Rhea kanina, it's important to label your emotions, anong nararamdaman mo. Kasi anything na hindi mo nililabel at hindi mo kumbaga parang sinasabi na, okay, ito, hindi mo alam paano mo gagawa ng paraan. Like any problem, no? Dr. Rhea, maraming salamat. We wanna hear more, we wanna learn more, we wanna be able to consult with you. Saan ang mga social media accounts mo and clinics? Yes, ako po ay based sa Pasig City General Hospital at pwede po kayo magpabook doon or you could reach out sa kahit saang social media under Psych Rhea Villa. Ayan. Maraming salamat, Dr. Rhea Villa. At syempre, Dr. Richard Gadiaza. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.